Hi there, this is Chinky Tan. Hello! Magandang gabi po sa kanilang lahat. Ito po si Novi Antan. Ay, grabe. Oh, Tagal-tagal bakit? na natin ginagawa tong live na ito. O may nanonood ba? Meron. Asa, hindi ko nakikita. Chill lang. Kasi ang tagal na natin, hindi natin itong ginagawa. But anywhere we're here, ang dami nangyari sa amin. Super travel and all that stuff. But we're gonna try to make again videos for you guys. And now this FB Live. Oo, pasensya na po kayo na medyo na-busy lang po. Oo, nako. Ang daming ganap sa buhay. Oh, katulad si Mel Red. Hi, Mel Red. Oh, kumusta na, Mel? Kumusta na po? Oo. Baka nagtataka yung sino kasama ko. Ang girlfriend kong ex ko. Ex-girlfriend. Yes, ex-GF ko. Oo. Hi, Lovely. Hi, Lovely. Kamusta na? Oo. Sino pa? Sino pang pwede natin batiin ngayong gabi na ito? At magparamdam kayo kahit na team abroad. Tonight, we are going to... Hi, Nina! Yeah. We are going to share with you, sino ba dapat talaga ang priority sa pamilya? Ang asawa ba o mga anak? Yan ang pagsako natin. Actually, ginawa namin to ni Chinky. Hi, Stella, hi, JC. Kasi alam namin malapit na ang Mother's Day and Father's Day. Diba? Pero, the bottom line is, ano ba talaga ang importante? Kasi lagi yan issue Kami sa mga counseling namin ano mo yun? Ano ba importante? Asawa ba o anak? Yan ang paksa na pag-uusapan po natin. Pero bago natin pag-usapin yan, syempre batiin natin sila Ira, sila Melvin. Virna, hi, hello. Hi, Ale. Gutierrez. Hi, Ira. Hello. Oo, si Tin. Oo. Si Sunga, JV. Oo. Hi, Jobs. Oh, Jobs Gutierrez. Yes. Si Lovely Mel from Taiwan. Hindi pa nagsa-start, nagre-react na ibang Oo, question, sandali lang. Si Tin Villorente. Hi, Nel. Hi, Joy. Marie. O kung ano, yung mga mister nyo, yung mga asawa nyo na alam nyo na sa team abroad, tawagin share na ito. Hi, Mariana, the same Irene and Estella. Sabi, wife po. Yan, nagko-comment na agad. Wife daw. Si Sedley, at the same time si Renz. Hello. Hi, Glenn. Good evening po. Sabi naman ni Luzada, anak daw dapat. Uy, sabi ni Marideto, happy wife, beautiful wife, Sir Chinky. Thank you so much. Siyempre naman, hello, pinagpala tayo. Hello, Tintin. Hi, Jenilyn. Hi, Kimberly. Hi, Kimberly. Pa-shoutout po. Mga taga Digos City. Yeah, maayong gabi sa inyong tanan. Yeah, hi, Irene. Shoutout. Okay, hi, Joanne. Hi, Jing. Hi, Jing. Hi, Lonnie. Hi, Roel from Coronadal City. At Marites Palileo. Pa-shoutout din daw kay Hehehe. Jing Ignacio. Jing. Denver. Hello, Denver from Nueva Ecija. Oo. Sige, pag-usapan na po natin ngayon yung topic, yung paksa na, ano ba dapat, no? Alam mo, sa totoo lang, di ba may nagsabi, ang magtanim daw ay hindi biro? Okay. Ang sinasabi ko, ang mag-asawa lalong hindi biro. Di ba, kailangan, pagtrabahuan talaga Pag hindi mo pinagtrabahuan talaga yung buhay mag-asawa, ay talagang, mawawala yan. Yeah, Oo. that's true. Di ba, para siyang, halaman, pag tinanim mo, hindi mo lang pwedeng pabayaan yung halaman. Kailangan, i-water mo, i-fertilize mo, protect mo sa pest, di ba? Constant constant caring. Yeah. Tama? It's true. Alam mo, sa totoo lang ilang taon na tayo mag-asawa? 20 years na kami sa October! Yes. Hi, Donna from Korea. So, 20 years na kami. 20 years na sa kami. October. Sa 20 years natin pagsasama, di ba? Ano siguro ang yung priority nating mag-asawa? Oo. On the other end, bago natin kasi kailangan malaman yung premise Sa palagay ko, kung wala namang husband and wife, walang anak. Tama. So, no matter what, marriage is really the foundation of a family. Kahit na anong gawin nyo, a marriage is really a foundation of the family. So, I think, kung ito mga tuturo namin sa inyo, ito, in our experience, I'm not sure where you're coming from. But this is how it works for us. Yes, but so we want to share to you how to maintain that. Ito lang po bago lang pa tayo magpatuloy pa. I'd like to share with you, we're not saying that yung sasabihin po namin ay... disclaimer. Oo. Hindi po namin sinasabi na pag ginagawa po namin, gagawin ninyo. Naku wag ganun.
ba't ang dami niyong comment na napakaganda ng asawa ko? Grabe naman talaga kayo, ha? Claudine Barreto, hello? Hindi, parang parang nakaka-insulto kayo, di ba? Hindi sinasabing ang ganda-ganda, pero ni isa walang nagbanggit ang gwapo-gwapo ng asawa mo. Wala. Hi, Helena, how are you? Hi, Dodi. Oy, Dodi, kamusta? Tama ba yun? Na ikaw lang binabati na maganda? Hindi mo ba alam pag sinasabi nilang maganda ako? Oh. It's an honor kasi ikaw nag-aalaga sa akin. Ganun ba yan? Oh. Wow, talaga. Galing-galing mo. Oo, inaano mo ako, sinasike mo ako, ha? Hindi, ganito. Ito lang, bottom line, again, ulitin namin, sino ba talagang dapat maging priority? May mga iba naniniwala na dapat anak ang priority. Kung yan ang paniniwala mo, I will respect you. Yeah. Di ba? May mga iba naman naniniwala na dapat asawa ang priority. Oo. Yes. Pero ipapaliwanag po namin sa inyo. Papaliwanag po namin sa inyo kung bakit dapat unahin muna yung asawa. Marriage talaga should be a priority. Hindi yung wife, hindi yung husband. Na talagang marriage. Okay, marriage po. So, do you know that a strong marriage is the healthiest thing or the best thing, the best legacy that you can ever give to your children? Oo. 'Di ba? Hindi naman kayo na hindi naman kayo nagsama para magkaroon kayo ng anak lang. Nagsama tayo, 'di ba? Nagsama kayo na para ang goal nyo is for you to live, 'di ba? Until such time na kayong dalawa na lang, 'di ba? Yung parang live happily ever after. Kasi you need to be a role model. Ako, I believe through the years, nakikita ko sa mga anak namin that they are secure when they see us. You know, kami kasi medyo kami, ang tawag dito, showy kami, so we hold hands, we kiss each other in front of our kids, yung ganon. They know na yung Monday hindi pwedeng istorbohin kami kasi date day namin yun. Okay, date day namin yun. So, we prioritize it. Alam din nila yon. So, make an effort to display the respect and the affection. Oo. Na makikita yun ng inyong mga anak. Pag nakita nila kasing secure kayo, your kids will also grow up secure as well. Hindi kasi intindihin nyo to. Ito lang naman, Sander, Yamiram, di ba? At the same time, Divine. May bumabawi na Pogi na daw ako. Pogi. Sige Pogi, maraming salamat. Hindi, ito lang kasi kailangan natin maintindihan yung mo ngayon, your marriage right now is a reflection, only a reflection of your family when you were growing up. Yes. 'Di ba? May mga iba talaga yung parang nanggaling sa broken family na sinabi since broken nga, hindi maganda yung nakaraan. Yeah. Sinabi niya, pag ako nag-asawa ko, ayaw ko maging mapakasalan isang tao na katulad ng tatay ko. Yeah. 'Di ba? Yeah. So in other words, may resentment na, may mistrust na. Kaya may mga iba talaga kahit ayaw na magkahiwalay, they end up na nagkakahiwalay. Yes, it's true. Kasi right from day one, meron ng tinatawag na mistrust on the guy. Yes. Unlike if you have a strong marriage together, nakita nila talaga yung faithfulness ng mag-asawa. It's true. 'Di ba? Yung perception ng anak natin, hindi sinasabi, hindi ako lulukoyin kasi maghahanap ako ng isang tao na talagang faithful din na katulad ng tatay ko. So, yun yung pinakamaganda na talagang pwede nating ipamana, 'di ba, Jenny? 'Di ba? At saka masamay. 'Di ba mga happy wife, happy life viewers. 'Di ba mga anak natin siguro makakasama lang natin yan at least more than 2 decades. 20 to 25 years. 20 to 25 years. Pero yung asawa mo, yan ang kasama mo forever. So, kung hindi mo siya ipaprioritize, mahihirapan kayo mag-adjust. Paano kung wala na yung mga bata? Paano pa kayo mag-a-adjust? Hindi nyo na kilala isa't isa kasi na-focus nyo na yung sarili nyo sa inyong mga anak. Hindi kasi ganun yun eh. Yes. So, ito yung kagandahan. Pagka inuna mo si Mrs. o inuna mo si Mr. Spouse. Your marriage will last for a lifetime. Yes. Diba? Kasi dapat ganun yung foundation na dapat i-build you. And no matter what, when your kids see that, which is your next generation, gagayahin din nila yan. They will able to emulate that na, ganito pala to, ganito pala ang bilang mag-asawa, ito pala yung dapat. Kasi they grew up with that naturally. So they will be able to, it will be easier for them to see na, ito pala ang mag-asawa. Ito pala yung dapat namin gawin. Ito pala yung, dapat pala mag-intentional kami. Dapat pala i-date ko yung asawa ko
dapat i-maintain ko pala, dapat pala express ko yung love ko sa asawa ko in a daily basis. Yung mga ganon, yung maliliit na bagay. May mga maliliit na bagay na ginagawa mo sa spouse mo na nakikita yun ng mga anak nyo. Masyado pong importante. Pero ito lang, parang hindi naman sa 20 years na kami. 20 years. I'm really so thankful and grateful na we share the same values. Na we prioritize one another. We made it a point that we fought for yung date day namin for over 20 years. Alam mo, ito lang, Giselle and Maymay and Jerry, ito lang, hindi naman sa nandito misis ko yung sinasabi ko, yung kilig moment ko nung time na nakita ko siya hanggang ngayon after 20 years, hindi pa rin nagbabago, lalong tumitibay. Kaya tayo ay marunong makibaka, huwag makibaboy. Ang kulit. Hindi totoo yun. Yung parang, ito, minsan nga, pasensya ka na, di ba? Paulit-ulit, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Siyempre, sabi ko naman, ako pa, hindi ko mamahalin ang taong katulad mo, napakaganda, di ba? Papa baby lang ako. Hindi, But anyway. Totoo yun di ba? Yes. Parang napakapalad ko. A man just like me, who will marry a woman just like you. Oh, di ba? Score! Thank you, mahal. Thank you. But, no matter what, yun nga, we'll go back on that end. Bakit ba namin sinasabi to? Kasi, alam niyo, madami kaming couples na, yun nga, naging priority nila yung mga anak nila, kakalimutan nila isa't isa. Yun nga, sasabihin ko sa inyo yung issue, makakasama nyo lang yung mga anak nyo for a certain short time. And, ako, pag I believe, we believe that if you raise your child na ang center nyo, ay mga anak nyo, baka, they will grow up na tingin nila, sila yung center of the universe. Tama. Well, hindi po sila ang center of the universe. No matter what. Hindi po tayo dapat child-centered. Okay. Dapat po tayo ay God-centered. And then next to that, is kayo bilang mag-asawa. And then next, your kids. Oo. Ito. May mga nagtatanong kung LDR daw ang relationship. Later, pag-uusapan po natin yan. Yes. Pero ito rin isa pang kailangan natin maunawaan na talagang naunawaan namin right from the start. Ang mag-asawa, hindi po housemate. We're not only housemate. We're partners, in everything that we do, and we're also lovers. Yes. 'Di ba? Yung parang hindi dapat mawala yung yung kuryente factor, kapatid. Lizelle, Lay. Pag nawala yung kuryente factor, yung parang pag nakikita mo, wala na. 'di ba? Parang na lang. Pag-usapan na natin kung ano yung enrollment ng mga bata, pag-usapan natin sino maghahatid ng bata, kung ganun lang, edi na lang kayo, para na lang kayong housemate. Yeah, be intentional and your kids will be able to see that. Imagine, don't you want your kids to grow up and marry someone? Then someday, they will get married, di ba? Hindi nyo ba gustong makita yon na makita sa inyo, dahil na makita nila one day, na mapapangasawa nila one day, na ang pinapriority din sila. Kasi nakita nila sa inyo yun Diba? Don't you want your kids to grow up and marry someone who puts them first? Tama. So, kung gusto nyo yun, dapat mag-start sa inyo. Tama, practice kayo. It should start from you. Oo, para makita nila na kayong example, mga kapatid. Oo. Kasi, tsaka ito pa, parang more than anything, baka ibig sabihin. Kasi may reason din kung bakit natin hindi pwede gawing child-centered yung yung pagpapalaki ng pamilya. Kasi lumalabas din, ayaw mo magkaroon ng mga tinatawag na spoiled na anak. Yeah. Kasi ito lang sa atin lang nito, Maricon, Laika, di ba? I-share nyo naman tong video na ito, itong live na ito sa mga kamag-anak nyo, asawa nyo right now. Kasi ang nangyayari niya, kung masyado tayong child-centered, parang feeling nila na yung buong mundo natin, nandun na lang talaga. Kaya nga parang kung hindi man mapagbigyan sa isang maliit na bagay, sumasama na loob. Yeah. Parang, andali lang at the same time, you don't talk to your mother just like that. You don't treat your mom just like that. Yeah. There are times that I have really to remind our kids. Yeah. 'Di ba? At the end of the day, 'di ba? Kahit na masama ang timpla ng si mama, 'di ba? Medyo napagalitan ka, hindi ka dapat matutong sumagot ng ganoon. Kasi una, magulang mo siya, nanay mo siya, pangalawa, asawa ko siya. Sa totoo lang, kung nagkaroon ng away, kakampihan ko si Mrs. Hindi ko kakampihan yung anak ko. Pero na lang kung mali siya. Diba? At the end of the day, I will defend my wife because spouse comes first before kids.
So it's our job bilang mga magulang to show them how it looks like to prioritize your spouse. Show to them kung ano yun. Kasi tayo maging legacy of the next generation. So, alam ko madami pong questions lang nangyayari dito, no? But for us kasi, marriage talaga is really a foundation. You cannot build a family without a husband and wife. So for us, yun po yung aming stand that your marriage is a priority rather than your kids. Pero I just want to make a statement, no? Kami rin ni Chinky, you know that we date our kids once a month. Yes. So nag-alternate kami. Kunyari ngayon, ano ba ngayon? May si Chinky, i-date niya yung mga bata. Tapos ako naman, pagdating ng June, ako naman magde-date. So alternate kami. We date. Pero nakikita nila, dinedate muna namin ng mga sarili namin bago namin sila i-date. So ganun. So, kailangan kayo muna ang maging role model bago mo gawin sa kanila. Kung ano naman, ito naman yung huli, ang pinaka-ano lang, bago namin sagutin yung mga tanong ninyo. Ito po yung pinaka nakakalungkot siguro mangyari sa isang buhay mag-asawa na tumanda kayong dalawa na hindi na kayo magkakilala. Yeah. Alam mo, that's the saddest thing that can happen, yung hindi dahil sa may Alzheimer's, no? Okay lang kung may Alzheimer's Pero kung hindi na kayo magkakilala, ano na lang kayo? Parang naging kayo, ha? Strangers. Strangers in the night. Diba? Parang kanta yun. Strangers na lang. Kailangan talaga BFF. BFF. Kailangan best friend forever kayo. Yeah. Alam mo, pagka talaga nagkaayos ang relasyon nyo, susunod pati yung anak ninyo. Yung, ito naman po. So, may mga tanong, kunyari, like for example, pag-usapan natin yung LDR. Long distance relationship. Paano naman yung mga long distance relationship? Isang malaking challenge talaga yung long distance relationship. Siyempre, alam mo, hindi talaga nilikha ni Lord na magkahiwalay talaga asawa Mahirap talaga. Kaya nga, alam mo, extra yan, extra effort. Pero pasalamat na rin tayo sa social media. Pasalamat tayo sa internet na everyday you can check up on on each other. Pero wala pa rin tatalo kung talagang physically na magkasama kayo. Oo. Ako, I really pray that one day that you'll be able to work it out. Na magkasama kayo one day. Kasi, importante yun No matter what, sobrang importante. The reason siguro you go back, why do you want to go out of the country? Kailangan makita nyo ba, what is your goal? What is your mission? Why do you go out? Kasi bilang mag-asawa, kailangan nyo mag-agree on that. You have to fight the good fight of marriage no matter what. Kasi pinag-desisyonan nyo na maging LDR kayo. So, you have to work it out. Kailangan nyo maging team on how to work out that LDR. At the same time, ang suggestion ko hindi sana maging long term. Kung may long term naman, sana temporary lang. Kung long term man, dapat yung buong pamilya sumama na rin doon sa abroad. Oo, kasi dapat may plan kayo. Kasi for us, Chinky, and ako nga 2 buwan lang mawawala, gano'n. Ang hirap na. Paano kung years pa? It's so hard. Talagang saludo. It's so hard. It's really hard. Saludo talaga ako sa mga OFW. At the same time, may isa naman nagsasabi naman na sinasabi, paano naman yung mga asawa na mas pina-prioritize pa yung mga anak? Oo. Kailangan talaga mag-usap. Talagang kailangan pag-usapan to. Kasi kung hindi, ultimately, alam mo, minsan nga nag-aaway pa kayo dahil sa anak ninyo. Ako siguro hindi ko masasagot yun, no? Pero ang masasabi ko, bakit mo prioritize? Pina-priority. Bakit mo pina-priority yung anak mo? That's my question. Second, at kayo lang po makaka-answer niyan. Second, yun nga sinabi ko kanina, ang anak nyo pwede kayong iwanan after 2 to 3 decades. Pero ang asawa nyo, yan na makakasama nyo forever. Tama. So at least, you need to work it out. Pinili mo yung asawa mo from the day that you say, I do. So, hindi mako-compensate nung emptiness mo kung ano man yung ginagawa ng anak mo. Dahil one day, mag-aasawa yan at iiwanan ka. Tama. Pero yung asawa mo yan until death do us part. Oo, isa na lang po, ito, Jane, at the same time, Marabel, Gadia, yung mga taong nakikinig at nanonood. Alam mo, for us, the reason why we're sharing our personal experience with you is for you to already avoid. We're not saying, again, we're experts here. Ang sinasabi lang namin na talagang itong mga sinashare po namin sa inyo, Richelle, Laika, are things that we also learn from other couples
na we feel na we are obliged, no? Na talagang it's a pleasure and an honor for us to also share it with you para maiwasan nyo na yung mga pagkakamali. Uulitin ko, di ba? Kung bakit bakit natin dapat i-prioritize para sa amin? Because a strong marriage is the healthiest thing that we can leave with our children. Yung inheritance, na makita nila talagang buong pamilya, paano nagmamahalan ng asawa. Na magkaroon sila ng clear image, pagdating ng panahon, ganun din ang pakakasalan ko. Diba? And then number 2, if you put your spouse, your marriage will last for a lifetime. Meron tinatawag na forever. Huwag kayong maniwala na walang forever. That's not true. The reason why nagkakaroon ng walang forever kasi hindi nyo pinaglalaban yung marriage. Hindi mo pinaprioritize ang iyong marriage. And then number 3, kayong mag-asawa, hindi kayo housemate. Oo. Partners kayo at the same time lovers. Partners in everything. At the same time, the fourth reason kung bakit tayo pinaprioritize ng pamilya, ayaw natin ipakita sa anak natin na we want to raise up spoiled kids. They're not the center of the universe. Yes. Oo. At para sa mga tao pa, meron ka pa bang gustong ihabol? Yun. It should start if you want to work out a great family, it should start from you as husband and wife. Para makita po ng mga anak natin kung paano. Oo, para sa mga tao pa, like for example, Angie, Carl, those people who really want your marriage to become stronger, di ba? I'm sure your marriage, is already okay, but you want to make it stronger. At para sa mga tao naman naguguluhan sa inyong married life, where again, you know what we did? Actually, we documented a series, na ginawa po namin. We capture it on video. And we want to mentor you. Let me ask you right now, bago tayo matapos sa broadcast na ito, kung mabibigyan ka namin na kayo ng opportunity for us couples to mentor you, sino sa inyo ang interesado? If you are interested, say yes. Okay, say yes. If you are interested for us to mentor and coach you, if you are interested, please say yes. Oo. If you say yes, meron kaming magandang balita na i-share sa inyo, Riza, Jackie Malang, okay? Meron si Joanne, si Jason, okay? Si Lowella said yes also. Sino pa ba? Si Melred said yes. So, how can we coach and mentor you? Most of you are from team abroad, nasa probinsya or if not naman nasa ibang bansa. Alam mo ang ginawa namin, we created a special course, a special online course that can coach you and mentor you. Para tayong nagwa one-to-one right now. Yun ang gagawin po namin. So, all you need to do is just enroll on a special course called Happy Wife, Happy Life Online Course. Happy Wife, Happy Life Online Course. Yung sa course na yan, hindi sa seminar, it's a workshop. Ang gagawin nyo, panunuorin nyo mag-asawa. Kahit nasa ibang bansa siya, nasa ibang bansa, pwede nyo panuorin sabay. Tapos, meron kayong sasagutin ng mga questionnaires. And then, once you answer your questionnaires, you'll be able to communicate and then thresh out your marriage issues. And we want to coach you and guide you. So, if you are interested to participate, okay, all you need to do is just go to a site called chinktv.com. chinktv.com and look for Happy Wife, Happy Life online course. And for those people who are interested to join and then watch, para panoorin nyo to, all you need to do is just type the word called Happy Wife right now. Happy Wife inside your comment box. And my team will be able to send you a link, right now, tonight, so that you will be able to enroll. Para sa mga taong interesado lang, this is not for everyone, but if you're interested, type the word called Happy Wife right now, and I will send you a link so that you'll be able to register and join, and you as a couple can have a stronger marriages. I always tell people, you coming to our seminars, reading my books, will not make me rich. But if you learn and apply it in your life, it will really make your marriage rich. So, type the word called Happy Wife right now if you are interested. Okay, Any parting not words? only that, I just want to say thank you sa lahat na nagpa-follow sa amin sa Happy Wife, Happy Life Facebook page namin. Almost 40,000 na yun. Maraming salamat. At may good news po kami. Alam ko na ang dami nagme-message sa amin sa aming Happy Wife, Happy Love page at nagpapasalamat po kami dyan. Maraming pong salamat sa inyong tiwala. Kaya po, we just want you to know that we have a lot of pool of counselors. Not only us ang nag-answer sa inyo, that's the good news. Hindi lang po kami nag-answer ng mga messages nyo sa aming inbox, sa aming Facebook page. Marami po rin po kaming mga couples na in-invite para umanswer din po. So, meron po kaming pool of counselors. So, kung kailangan nyo po ng tulong, meron po tayo na pool of counselors. Hindi lang po kaming sumasagot doon.
sa aming Happy Wife, Happy Life page sa aming FB. So, don't hesitate. Kung meron kayong concerns, meron kayong issues, please go to our inbox and message us directly. Not only that, maraming pong salamat din sa lahat na nagfa-follow po sa aming Happy Wife, Happy Life Chinkitan sa aming YouTube. Keep on following po kasi madami po kaming gagawing video for that you could be able to share it to your families regarding a lot of issues about marriage. And, meron po kami pinapakulo ni Chinky. Ano okay. Sabihin ba natin? Wag na muna. Pero, sobra kaming surprise. Sobra kayo masusurprise sa aming ginagawa. Meron kaming gagawing pakulo na aming next sa Happy Wife, Happy Life book po namin. Ito ay po magiging magandang-maganda. So, abangan po natin. Hindi pa namin pwede pong sabihin. Okay. So, yeah. Thank you very much for tuning in. For those people who are interested to subscribe on the Happy Wife, Happy Life online course, at the same time coaching session, all you need to do is just type the word called Happy Wife, Happy Life. Okay. Alam mo, again, as an end, we always say, our plan and our vision is to help you to build stronger marriages, one marriage at a time. Kapag may happy wife, may happy life. Yeah, bye.